kanyang bear flag. Ito yun ha. And then still medyo makunat ang 106k area natin ha. Hindi tayo tumatagos doon. Medyo malakas ang bear. Pero at least kahit paano nandyan na ang mga bulls. Pinipilit ng mga bulls na paglaban yung area to. Pero trading crypto, especially with leverage, is extremely risky and you can lose your entire portfolio. This is not financial advice. This video is for educational and entertainment purposes only. Be aware of scammers impersonating us. If you can't find it on this YouTube channel, it's a scam. welcome guys, tara pag-usapan natin ang price action ni BTC ngayong araw. Bali ngayon lang ulit ako nakapag-update sa inyo. Alam kong medyo boring ang market ngayon dahil andun pa rin tayo sa consolidation part ni BTC. Bali may mga papaalala ako sa inyo ha. And then gusto ko lang kayo bigyan inside regarding dito sa nakikita ko sa price action ni BTC. Kaya medyo busy lang ha sa kaka-edit, and then sa trabaho medyo pagod lang din. And then ayun lang, paalala ko lang ha, this is not financial advice, this is only educational purposes only. Gusto ko lang kayo bigyan ng insight regarding sa market ngayon. Ayun lang, bali back to the chart na ulit tayo. Bali based on the chart, naalala yung sinabi ko before, ito na may bear flag tayo dito kasi may malaking candle, and then nasa loob lang ito sa ating bear candle, kaya naging bear flag siya. And then after no, nag-break out to the downside, then right now gumawa ulit siya ng bear flag, another bear flag ulit to guys ha. Pinapaalala ko lang ha. Pero possible bang tumulo tayo or just gumagawa lang tayo ng flag si BTC? Kasi naalala nyo itong sabi ko sa inyo dati na cup and handle, then gumagawa lang ng handle. Let's see ha. Kasi based on the chart, kasi sa 4H makikita nyo gumagawa siya ng kanyang bear flag. Ito yun ha. And then still medyo makunat ang 106k area natin ha. Hindi tayo tumatagos doon. Medyo malakas ang bear. Pero at least kahit paano nandyan na ang mga bulls. Pinipilit ng mga bulls na paglaban yung area to. Pero once na lang tumatagal ha, pwede ma-invalid tong flag natin. Pero still be conscious muna, wala muna maglolong ha hanggat di tayo tumatagos dito sa area to. Medyo makunat kasi, kaya once na nagkamali ka ng entry, possible liquidated ka ha. Huwag mo na basta-basta. Wait muna tayo ng confirmation, or maybe hintayin muna natin yung mga next candle. Ito kasi mga 2 days pa bago mag-mature yung flag. Let's see kung mag-play out ba yung flag or tutuloy yung pagbagsak ng price ni BTC ha. Paalala ko lang din, hanapin nyo na agad yung magiging support. Ang support natin ay ito ha. Itong 102, 102 to 101 to 100. Then next nating support in itong 97 ha. 97k area. Ito na ha. Binigay ko na sa inyo guys ha. Kaya kung papasukan nyo to, wait nyo muna ng confirmation, and then tsaka kayo pumasok ng short. Hanggat wala pa tayong confirmation, huwag muna papasok ha. Ako napaaga ako kasi kala ko dito lalabas na. Tingnan nyo, nagkamali naman tayo, pero still naman na ako dito. Napaaga ako dyan, kala ko tutuloy na. Pero biglang nag-step up ang mga bulls. Pinaglalaban nila tong area to na hindi mag-short ang market natin ha. Pero still nakapag naman din ako. Pero if ever na mag-play out to, nakapag naman din ako, nakapag DCA na rin ako kahit paano. At least kahit paano na-reduce ko yung risk ko if ever na mag-pump siya. At least maliit na lang yung aking magiging loss. Ikakatos ko yan if ever mag-breakout tayo dito. Hinintay ko lang to itong middle natin dito, itong line na to, yung dotted natin dito. Ito. Yan ay tumagos dito, then baka mag-cut loss na ako. Medyo hindi naman ganun kalaki yan magiging cut loss ko kasi nakapag DCA na ako dito. Na DCA ko na rin yan. Kaya if ever bumagsak, kasi dito ako nag-entry. Then nag-DCA ako nung hindi tumuloy dito. Then ito, DCA ko na yan. Pero if ever na tumagos tayo dito, then nag-dribble tayo dito. Kasi hinihintay ko na maging possible na scenario is if ever tumuloy tayo dito, then mag-dribble. Hindi pa niya babasagin to kasi mahihirapan si Jan. Then tsaka nila susundatan yan dyan pataas. Doon ako magkakatlos na dito naman na. If ever lumabas na tayo sa mga trend line natin.
Kasi ito, pag ito lumabas tayo sa trend line natin dito, mag-iiba na naman ulit ang ating trend eh. If ever nun na adjust natin dito, if ever hindi man siya tumagos dito at bumalik lang din, adjust ko lang to ulit, adjustin ko lang yan. Pero hanggat hindi pa tayo nakakatagos doon, medyo ganyan muna. Kasi ito, guide ko lang to. If ever na dito tumama yan, dito, baka tumulo. At ano, to point na yan. Ito, ang hinihintay ko lang, itong point na to. Para mag-matured siya. Kasi ito, hindi pa to matured itong ating, ating bear flag. Once na naging matured yan, doon natin makikita kung mag-play out ba siya o hindi, or pwede siya mapaaga. Yun lang naman yun. Let's see, tignan natin sa susunod na araw. Wait muna natin yung next candle natin. Ayun lang, medyo wala pa naman. Alam ko boring kasi ito lang yung chinachapwis niya tong ano na to. Then, let's see, tignan natin yung ating medyo kumakapal yung liquidity sa taasan. Then, dito, then yung mga nakalong din, kumakapal din ha. Medyo ito kasi itong mga nakaano dito, mga nakalong din yan, pero hindi ganun kabigatan yung kanilang Pero dito kasi mga naka-short to. Yan, medyo madami nag-short ha. Let's see, tingnan natin kung sino uunahin ng market maker ha. Kasi nasa gitna yung price action natin. And then, let's see kung sino uunahin. Kasi nung isang araw, puro short yung tinira nila eh. Ito, mga naka-short tuloy, mga nakalong. Mga nakalong kaya bumagsak yung ating mga price action ni BTC kasi inuubos nila to. Then, wala pa tayo nakikita sa upside kahil gawa ng sobrang kunat talaga ng 106 natin. Makunat. Nandito lahat ang bears sa 106. Pag nag-pump ang price ni BTC, matik. Pinupullback talaga nila eh. Nandito rin yung mga bulls eh. Naghihintayan lang sila kung sino mauuna talaga eh. Then, let's see. Tingnan natin kung anong gagawin ng mga market maker. Then, palala ko lang ha, kasi si BlackRock, nag-transfer na naman sila ng kanilang Bitcoin ETF sa Coinbase, ha? Pagka ganun, alam nyo na yun guys ha. Matik yun, sell yun ha. Kaya, watch out sa galaw ni BTC talaga. Ako, sinabi ko na sa inyo yung game plan ko. Napaaga ako dito, kala ko tutulo. Then, nag-DCA na ako dito 3 beses. Kaya, medyo maliit na yung aking chance na cut loss. And then, ayun lang. Bali, waiting pa rin tayo sa next candle. Kaya, ano pa ba? Gusto niyo malaman? Wala naman masyado kasi kung boring yung market ngayon guys. Ayan ha. May sinusubukan akong trend ngayon. Mga ganito, may lumalabas na sell signal tsaka buy signal. Sinusubukan ko, mga nauuso ngayon pero parang hindi naman accurate eh. Pero let's see, tingnan natin. Kasi dito may buy signal na lumabas pero siguro sa hindi rin eh. Kasi ang hirap i-trade niya no. Pag ganyan lang. Madali sana kung yung gagamitan mo to, mas gusto ko pa rin talaga yung traditional. Kaya, wala lang, sumusubok lang din ako ng mga pwedeng i-try. Try lang at makahanap tayo ng magandang guide para sa ating trading. Ayun lang. And then, basta lagi ko lang pa napaalala sa inyo ha, pag mag-trade kayo, lagi nyo i-check yung ating position sizing, yung margin, and then, leverage ha. Then, sa monthly pala ha. Sa monthly, paalala ko din pala sa inyo guys ha. Maganda yung monthly natin kasi nag-open tayo sa high ha. And then possible ito kasi monthly natin kaya medyo rin ako eh, nag-aalanganin din mag-long itong area to. Ito kasi yung kanyang possible na pwedeng balikan. And then ito yung middle line natin, possible mag-week dyan. Ayun nga, nagka-week na nga doon. Then let's see kung babalikan tong area to or much more pa, hindi natin alam pa guys ha. Ayun lang, paalala ko lang ha, medyo ingat lang sa trade ha muna ha. Hanggat wala pa tayo nakikitang confirmation kasi hinihintay ko tong puntahan pa itong area to. Baka kasi biglang tumulo, balikan tong 97, 94 itong area to ha. Sa monthly yun ha, sa monthly guys, sa monthly yun. Tapos sa weekly natin wala talaga hindi siya isip pa rin ng market. Pangatlong araw na medyo wala, hindi medyo malakas tong area to ito tsaka ito, nagsama-sama ang mga resistant kaya medyo malakas yung 106k ha. And then let's see, wala pa rin tingnan mo, doji pa rin tayo guys, ibig sabihin indecision ng bulls and bear. And then let's see kung ito sa downside, nabalikan na to, pero let's see ha sa monthly kung ano sinasabi ng higher time frame, yung sinusunod naman ng lower time frame. Kaya sa monthly, based on the chart, possible balikan to. If ever, i-week lang naman nila yun i-week lang to. Ganun lang mag-analyze ha. Ayun lang. Ayun lang guys. Always remember, trend is your friend. Bye-bye.
Trading is never as easy. But who say you can't have fun? In every minute you lend, the more you will enjoy. As you grow up in this industry, you will find yourself and surround yourself with people who will help you to grow up as trader. It's hard in the first place, but I am sure you will be successful. As a trader, always remember trend is your friend.